Morning po. Rinig, rinig na po ba? Hello. Rinig na po ba? Check. Hello. Praise. 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 Rinig na po ba? Anong binubuksan mo dito, Queen? Praise. Sige. Sige po, start na po tayo. Mag-pray lang po tayo. Hallelujah. Lord, we honor you. We welcome you in this place. Even Lord, na kung nasaan man po kami sa iba't ibang lugar na amin po kinalalagyan. Dalangin ko po na bigyan niyo po kami ng wisdom, bigyan niyo po kami ng heart, Panginoon, sa pakikinig sa inyong pong salita ngayon pong umaga. Dalangin ko po na kami po ay magkakaroon ng puso ng pag-iisip na willing pong tanggapin ang inyo pong sasabihin sa amin, Lord. You direct, Panginoon, ano po yung mga paraan, Panginoon, na dapat po namin ginagawa during crisis, Lord. Salamat po sa mga oras na ito. Pagpalain niyo po yung bawat isa. Even yung amin pong connections, yung mga internet, mga data, ay Lord, hindi po mauubos kaagad, Panginoon. Even Lord, yung mga internet namin pong sa mga church, Lord, dalangin ko po na magiging maganda po ang connection. Salamat po sa inyo po ang papuri. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, magpapatuloy po tayo sa part 2. So, 7 ways to manage a crisis. Part 2 na po tayo. So, kung natatandaan nyo pa po yung mga nakaraan, so, ayan po. Ano po, tinuro po sa atin yung mga kaparaanan, paano po or binigyan po tayo ng mga practical tips paano po i-manage yung crisis. So, napagdaanan. Next po. Share. Para alam ko yung ano. Sending request po. So, ayan po, no. Naituro na first week ng June ay number 1 is determine your needs. Number 2, acquire only what you need. Sabi po sa number crisis, una-una daw po, kailangan daw po, alamin po natin ano po yung kailangan natin, ano po doon sa gusto natin. Pag natutunan po natin kung ano po yung mga bagay na kailangan natin, hindi mo basta-basta i-waste yung time na meron ka or yung mga resources na meron ka. Pag malaman mo kung ano yung kailangan mo doon sa wants mo. Number 2, acquire only what you need. Sabi nga po doon, hindi ka raw po pupunta ng mall. Tapos kapag meron daw pong sale ay kahit meron ka naman ay bibilin mo. Sabi kung ano lang daw po yung kailangan mo, yan lang daw po dapat yung ina-acquire natin. So malalaman po natin. Number 3, do not live beyond your ability.
So natutunan din natin na double. Natutunan din po natin na hindi dapat na hindi tayo nag-live beyond doon sa ability na meron tayo. So number 4 na 5, 6, 7 tayo doon. So sa number 4. Sabi doon, when you determine the differences between your true needs and your extras, you can draw the line between the necessaries and manong needs tsaka yung mga extras natin. Doon daw po tayo magkakaroon ng malalaman daw po natin ano yung mga necessary tsaka unnecessary pagdating daw po sa atin. So yung necessary daw po of life are the things you truly need: food, shelter, a little bit more. So pag sinabi daw po natin necessary sa buhay natin, yun daw po yung mga bagay na kailangan daw po nalaga natin. Meron po kasing yung iba sinasabi na kailangan talaga nila pero hindi naman talaga. So ayun po yung mga parang unnecessary po yun eh. Ayan. So when times are tough, far be it from you to act as if you are wiser than God, who reminds you that you were bought with a price and you are not your own. So minsan po kapag dumadating yung dumadating yung crisis sa buhay natin, minsan parang mas marunong pa tayo sa Lord. Pinapangunahan natin ano yung direction, pinapangunahan natin yung leading ng Lord sa atin. Imbes na during crisis, dapat nagtitiwala tayo sa Lord ng buong puso natin, 100%. Ang nangyayari, parang mas wise pa tayo sa Lord. Nagkakaroon tayo ng pinapangunahan natin yung gusto ng Lord sa buhay natin. So sabi doon, yan, you do not belong to yourself, for God bought you with a high price. So hindi naman po tayo yung nagmamayari ng sarili natin talaga. Tama po. Parang sabi nga ng Lord, for God bought you with a high price. So if you revise your spending habits, you may have a surplus which can give away to other people. We tend to forget about the importance of being able to give to other people. You are squandering your time and your money on unnecessary things. You will not have anything left over to give away. So God loves a cheerful giver. So lagi po nating naririnig yan kapag nagda-tithes and offering. Sabi po, kapag kung titignan po natin yung yung mga tao daw po na busy po sila sa pag-i-spend sa mga bagay na hindi naman nila kailangan. Pag dumating daw po yung time na kailangan na nilang kunyari po kasi lang po tayo, steward lang po tayo, katiwala lang po tayo ng Lord sa mga bagay na binigay niya sa atin. Tama po. Hindi naman po sa atin yun, even po yung buhay natin, yung shelter na meron tayo, yung mga pera na meron tayo, pinagkatiwala lang po sa atin ng Lord yun. So, pag dumating po yung time na mali yung pag-i-spend mo ng, kunyari, yung oras mo, mali. Kung saan mo ginagamit yung pera mo. Minsan, may makita ka lang na mura, binibili mo na agad kahit hindi mo naman kailangan. Kunyari, meron na kayong rep, nakakita ka ng mura na rep, bibili ka ng panibagong rep. So, saan mo siya ilalagay? Pag dumating daw po yung time na kaya kakailanganin mo na yung bagay na ganoon. Kunyari, may nangangailangan ng tulong. Minsan nga po, kung makagastos tayo sa mga bagay na hindi naman natin kailangan, ang bilis nating magawain. Pero pag sasabihin natin magta-tithes tayo tsaka mag-o-offering sa Lord, hindi po natin maibigay sa Lord yung gano'ng mga bagay. Ang dami pong mga tao na ganyan. Hindi po nila maibigay sa Lord. So, sabi po sa 2 Corinthians 9:7, and who sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. So, ayan po. Proceed po tayo.
Yan, when you are so busy running around spending money, you may not even have any time to give to others. Ito po yung sinabi ko kanina, na kapag busy ka dun sa pag-i-spend ng money mo sa kung ano-ano mga bagay, yan, you may not even have any time to give to others. So, hindi ka kahit sa ano naman po eh. Kahit, kahit naman, hindi lang sa pera, kahit sa oras na meron tayo. Kunyari, yung oras na meron ka, ini-spend mo sa walang kakwenta-kwentang bagay, sa paglalaro. 'Di ba, hindi natin mabibigyan ng oras ang Lord. Hindi natin nabibigyan ng oras yung mga ah ah yung dapat pinagtutuunan natin ng oras natin na kailangan makakapagbigay tayo sa Lord ng hindi man lang natin makausap ang Lord kahit 5 minuto. Kasi busy tayo eh. Nai-spend natin ng mali yung oras na meron tayo. So when you are so busy running around spending money, you may not even have any time to give to others. So pag magbibigay ka naman po, meron naman pong wisdom palagi dyan. Ay sasabihin naman sa'yo ng Lord kung magbibigay ka or hindi. Pero kapag nandun ka sa time na busy ka sa pag-spend ng money mo, baka hindi mo makikita yung mga tao na dapat mong tulungan. kunyari, kami dito, we need money, tulungan niyo po kami, ganun. Pang Jollibee lang po. Ayan. Withdraw from the unnecessary. Your life should not consist of running around spending money. So, nakalagay po, withdraw from the unnecessary. So, alisin na po natin yung sarili natin doon sa mga bagay na hindi naman po talaga necessary or hindi naman po talaga natin kailangan. So, hindi lang po doon sa hindi lang po ito patungkol doon sa pag-i-spend ng money natin. Maraming bagay po. Your life should not consist of running around spending money. It is okay to withdraw from expensive obligations, especially in time of crisis. So, minsan po, minsan ganoon eh. Dumadating po yung time na nasa crisis na, pero dahil matapakan yung pride, kahit, hindi, naman po, di ba parang, ang gagawin, mangungutang para lang mapunan yung kanyang, yung alam mo po yun, parang luho, para ayaw lang masapawan. Ang gagawin, mangungutang. Di ba po? Ano yun eh, maling-mali po yun eh. Mismanagement po yun ng resources na meron po tayo. It is also okay to withdraw from certain friendships if they are dragging you down. So, you may think that it does not matter what kind of people you associate with, but it does. So Jesus said, can a blind man lead a blind man? Will they both fall into a pit? Sabi ko sa Luke 6 verse 39. Sabi ko, okay lang din daw po na i-withdraw yung mga friendships na meron ka if they are dragging you down. So may mga ganyan pong friendship na kapag hindi po talaga i-ano mo na po eh. Sabi po dun, yan, some people get stuck in crisis mode because they are afraid of conflict and they cannot disassociate from friends who are spiritually blind. So ang hirap po kausapin ng ang hirap po kausapin ng tao na tawag dito hindi nakikinig. Ang hirap po kausapin ng tao na spiritually blinded. Parang ang hirap pong ang hirap pong sabihan, ang hirap i-encourage kapag meron siyang preconceived idea na ganyan naman eh. Parang hindi naman po sa napapagod yung tao. Pero sabi po, it is okay to withdraw sa mga ganoon po na hindi mo naman po siya sinukuhan pero yung tao na yun parang ayaw nang magpaano sa'yo. Parang ganun. Okay lang daw po yun na pabayaan. Hindi naman po pabayaan siguro tawag yun. Sabi po, number 5 na to. Sabi ko sa number 5, delay major projects. While you should remain busy and work hard, you should not undertake big new projects in a time of crisis. This is another variation on the same idea. In a time of crisis, make a conscious decision to pertain your plans for improving your property or whatever you manage.
Sabi po, in a time of crisis, make a conscious decision to curtail your plans. So during crisis po, kailangan malaman mo talaga ano yung plano mo, ano yung plano ng Lord sa buhay mo. Kasi kung magiging plano po, kung pangungunahan po tayo ng mga desire natin, yung plano po natin, hindi po hindi po talaga siya, hindi siya doon, hindi maganda eh. Kasi yung plano po natin, hindi naman po tayo ililit nun sa doon sa pangako ng Lord sa atin unless yung pangako ng Lord sa bawat isa po sa atin. So in time of crisis, mahalaga po na magkaroon po tayo ng conscious decision para po malaman natin yung mga plano po ng Lord sa buhay po natin. So whether you take possessions or you have more possessions than you can count, take stock of them with fresh eyes. They are valuable. Ayan, lumipat. Sorry po. Number 5 na po ito. Sabi po, your value possessions. So, sabi po ni Miles Monroe, I like this suggestion most of all. It stimulates resourcefulness and at the same time, it cultivates an attitude of gratitude. So, sabi po, you value yung possession po na meron po tayo. So, whether your possessions are few or you have more possessions than you can count, take stock of them with fresh eyes. They're valuable. Thank God for each item, big or small. Sabi po, yung ganoon pong pag makikita po natin yung mga meron po tayo. Tawag dito, kung ma-appreciate po natin yung mga bagay na meron tayo, maliit man po o malaki. Sabi nga po, kung titignan mo raw po siya na parang bago po siya palagi na, Lord, ito po yung pinag-pray ko dati. Sabi po, makikita po natin na valuable yung bagay na yun. Kasi alam mo po yun, magkakaroon ka palagi ng reason para mag-thank you sa Panginoon. Minsan po, may nakita po akong post kagabi. Sabi po doon, sabi nung isa, gusto niya raw pong kasi sa labas siya natutulog, gusto niya raw gusto niya raw matulog sa higaan. Tapos sabi naman nung isa doon, ang katinuman doon ng higaan niya, ayaw niya raw ng ganun. Tapos yung isa naman, ito na naman yung pagkain. Tapos yung isa naman, ang sinasabi, wala ba akong kakainin ngayong araw? Di ba po, parang mga ganun pong situation. Minsan po, nakikita natin na palagi yung nandun minsan dumadating sa point na ganoon. Minsan sasabihin natin, ito na naman yung ulam, ito na naman yung pagkain natin. Pero may mga tao pala na gusto yung situation na meron tayo, yung possession na meron tayo. Pinagpipray nila yung possession na meron tayo. Di ba po? Kaya kung makikita po natin yung mga ganong bagay, titignan mo with fresh eyes. Alam mo po yun, makakapag-thank you ka palagi sa Lord eh. Wala kang dahilan para hindi magpasalamat sa Panginoon. Sabihin mo, bumabagyo, sabihin ng ibang tao, sana may bahay kami. Ay pre, magkaroon kami ng bahay. Tapos sabihin mo, ito bahay namin, tumutulog, butas-butas. Kasi ganun po, kung titingnan po natin yung ganoong side, makikita mo palagi na ang daming reason para mag-thank you sa Panginoon. So, kailangan po, binavalue natin yung possession na meron tayo. Whether it is small nga po or big. Sabi po, thank the Lord for His provision for you. Thank Him for whatever occurs to you, such as the family member who gave you that pot or for the roof over your head that the key represent. Yun po yung sinabi ko po kanina. So lahat po ng provision ng Lord, kailangan po nagtithank you tayo talaga. Hindi, kunyari po, merong work yung magulang natin, binibigyan ka ng baon, 30 pesos a day. Minsan po sinasabi ng 30 lang, 30 lang, no? Parang gano'n. Sa mga sa mga estudyante, 30 lang. Di ba po? Meron akong trabaho kaso yung sahod ko minimum. Di ba po? Kaya lang nagtithank you pa rin po tayo eh. Sabi, thank Him for whatever occurs to you, such as the family member. Tapos sabihin natin, sana hindi na lang ako pinanganak sa pamilyang to. Sana ang kapatid ko na lang si Justin. Di ba po? Ayan po, no?
Mag-thank you daw po tayo sa Lord sa provision daw po na meron ibigay sa atin ang Lord. So, ano po? Just appreciate the gifts. Wait lang, the gifts. Wala. Ayan, the gifts and resources that you otherwise take for granted. It will be good for you, for your soul. This simple exercise of gratitude can keep you from suffering from the disease of dissatisfaction, which often drives people to say, I want more, give me more, more, more. Sabi po, appreciate daw po natin yung yung i-appreciate daw po natin yung gift na meron po tayo, yung mga resources na meron tayo, or otherwise daw po, matitake for granted natin yun. So it will be good for your soul. So ang saya po sa di ba po, yung soul natin, yan yung heart natin, yan yung emotion natin. It's good daw po sa ating puso yung ganoon. Na hindi malaya ka daw doon sa disease na, disease po pala yung disease po pala yung dissatisfaction. Ano yan, parang kakatihan, parang ganun. Kasi hindi ka makakontento dun sa meron ka. Lagi mo sasabihin na gusto ko pa, gusto ko pa. Hindi pwedeng ito lang yung meron ako. Di ba po? Parang disease po pala yung disease yung dissatisfaction na yun. So consider how to better use the things you are now grateful for. So minsan po naghahanap po tayo ng naghahanap tayo ng mga bagay na wala tayo. So consider how to better use the things you are now grateful for. So ganoon naman po ang Lord Kapag napagkatiwalaan ka ng Lord sa maliit na bagay, bibigyan ka ng Lord ng pagkakatiwalaan ka niya dun sa malalaking bagay. So kung doon nga sa doon sa meron ka, grateful ka na, doon sa possession na meron ka, ay ginagamit mo. Kunyari, magaling kang umawit sa Lord, ayun yung ginagamit mo para mag-minister, ayun yung ginagamit mo para mag-share ng word of God. Di ba po? Kung ano yung meron ka, yun yung nagagamit po natin. Kunyari, kagandahan lang, kagwapuhan lang yung meron ka. Ayan, gamitin mo yun sa gamitin mo yun para ayun po, kunyari kagandahan at saka kagwapuhan yung meron ka. Minsan po, yung iba ginagamit yan sa ginagamit sa hindi para mag-glorify ang Lord. So lahat naman po tayo dito gwapo at magaganda. Gamitin po natin yun para para po mag-glorify ang Panginoon, hindi po para sa walang kakwenta-kwentang bagay. So yung mga bagay po na meron tayo, yung mga bagay na ipagpapasalamat po natin ngayon, ayun, maging po tayo, maging best po tayo sa mga bagay na yun. Making better use of your possession is good management. So nakakatuwa po yun na yung nagagawa po natin o nagagamit po natin yung possession na meron po tayo at pinagyayaman po natin. Good management po pala yun. So you are adding value to something that was just sitting there gathering dust. So alam mo po yun, parang kino-cultivate mo yung yung possession na meron ka. Parang pinagyayaman mo. Ginagawa mo siyang alam mo po yun, yung na lang yung yung talent mo kumanta tapos hindi mo pa siya pina-practice. 'Di ba po, parang nami-mismanage natin yung mga ganoong bagay. Ayan. Next daw po. Yan, value everything you possess, especially in a time of financial crisis. You never know how useful your possessions may prove to be. Sabi dyan, yung mga example po yung mga example po ni Miles Monroe, hindi ko na po nilagay dyan. Sabi dyan, value everything you possess, especially in time of financial crisis. Pag dumating daw po yung financial crisis, kunyari, ang example niya po doon, dumating yung financial crisis, tapos yung dalawa mong kotse, paano mo i-manage yun? Hindi ka naman pwede mag-drive ng kotse ng sabay. Mag-multi-clone jutsu sa hindi po ganoon Sabi pa So, pag dumating daw po yung mga ganoon, sabi niya po, ibenta mo yung isa
Phone mo, hindi mo naman gagamitin ng sabay yun, nakaganon ka. Chinachat mo yung sarili mo. Pag hindi mo ginagamit, bigay mo na lang sa akin. Especially in a time of financial crisis. Sabi niya po doon, ibenta mo na lang. Sabi doon, magkakaroon ka raw, yung possession mo na yun, magiging useful siya sa ganong kaparaanan. So, sabi po dito, last na po to, number 7, save, conserve, and protect your resources. Yung tatlo po na yan, sabi ko, yung save daw po, yung conserve, tsaka protect, halos isa lang daw po yung ibig sabihin yan. So, sabi niyan, our possessions are also our resources. So, it is important to learn to use the things that you already own. So, mahalaga po talaga na malaman po natin yung malaman po natin yung una po sa lahat, malaman po natin ano po yung possession na meron tayo. Kasi kung hindi po natin malalaman yung possession na meron tayo, ano po yung talent na meron ka, ano po yung gift na binigay sa'yo ng Lord, hindi mo magagamit yun, hindi mo mapagyayaman yun. Kunyari, may gift ko pala sa pagsasalita, kaya pala ang daldal mo, Hindi, may gift ka sa pagsasalita, may gift ka sa pang-encourage, may gift ka sa mga ganoon, may gift of healing ka. Alam mo po yun, kung hindi po natin malalaman yung possession na gano'n na meron tayo, hindi po natin mapagyayaman yun. Una po natin nga alamin ano po yung possession na meron tayo. So, para po malaman natin na, resources ko pala yun. Para po malaman natin na yung mga bagay na yun, dapat po pinagyayaman natin. Kunyari, ano ka pala? Perfect pitch ka pala. Di ba po? Kailangan ka sa music team pag ganoon. Pag-pray mo na. Kunyari, perfect pitch ka, kaya mong kaya mong pag makarinig ka ng tunog, alam mo na agad yung chords. Parang mga ganon pong bagay. Anong kito? B diminished number, B diminished 25, mga ganon, no? Mga, kaya mong i-determine ano yung tunog. Di ba po? Malalaman po natin yun pag alam po natin yung resources na meron tayo. Pag alam mo na, ang ano pala, ang taas pala ng boses ko. Dapat pala hindi ako kumakanta ng ng bukas na lang. Hindi, dapat pa hindi yun yung kinakanta natin, di ba? Dapat pinagayaman natin yun. Sabi po, save, conserve, tsaka protect. Yung tatlo po na yun, iisa lang daw po ibig sabihin nun. If you are short of money, you don't need a handout or with windfall from na short ka raw po naman hindi ka raw po tataya sa loto. Di ba po? You don't need. Hindi mo po kailangan ng Hindi mo, alam naman po natin yun. Baka sa lotohan, pumataya ng loto. Di ba po? Hindi po yun yung hindi po yun yung sagot sa Hindi po yun yung sagot. Tawa si Justin. Di ba? Hindi po yun yung sagot eh. You need management. So, totoo naman po, sa lahat po ng bagay na po steward tayo, yung isang pinakamahalagang bagay na meron tayo bilang steward ay management. How to manage. So, kailangan po natin matutunan yung management. You need to learn to steward your resources with God's wisdom. You need to save, conserve, and protect the provision He gives you. So, mahalaga po na malaman po natin, kaya po nating, i-save, i-conserve, tsaka protect po yung provision ng Lord sa atin. Hindi po, pag matutunan po natin yun, hindi po natin i-waste yun ng wala lang. Alam mo po yun, parang, kunyari, binigyan ka ng Lord, nagkaroon ka ng blessing. Kunyari, nagkaroon ka ng 3,500 na blessing from kung kanino man or nagtrabaho ka, nagkaroon ka ng 3,500. Pero kung pinagtrabaho mo minsan, nasasabihin ng mga tao, ay okay lang to kung saan ko to gagamitin. Mahalaga pa rin na dapat nagkakaroon tayo ng nagtatanong ka sa Lord, Lord, saan ko po to gagamitin? Ano po gusto nyong, saan nyo po gustong pagdalan tong pera na to? Minsan po ganoon. Dahil ang mga tao ay, sabi nga po, mas wiser pa sa Lord. Ang ginagawa, hindi na nagtatanong sa Lord kung saan gagastusin yung pera eh. Ako po, pag nagkakaroon po ako ng LG, nagpe-pray ko kung saan ko gagastusin yung LG. Wala naman, hindi naman po, sabi ko nga po kay nanay, pag kami po, sabi ko, ang daling gumastos pag hindi para sa'yo yung bibilin mo. Pero pag para sa'yo,
Kahit tsinelas mo, hindi mo mabili. Kahit sarili mo t-shirt, hindi mo rin mabili. Sabi ko na, parang mga ganun po. Hindi ko po alam, parang kailangan po natin ng management eh. Yan, you need to save, conserve, and protect yung pinagkaloob po sa atin ng Panginoon. Hindi lang po siya basta ano eh. Hindi mo lang siya basta, hindi mo lang siya basta lulustayin yung oras na meron. Hindi mo lang siya basta lulustayin pag maunawaan pa natin yung management na meron tayong 24 hours a day. Matututunan po natin yung management. Hindi po natin i-spend yun ng 18 hours ka matutulog. Ano ka pusa? Sabi po, yung pusa daw po 16 to 18 hours natutulog. Ayan. Hindi 16 to 18 hours ka magse-cellphone, 16 to 18 hours kang babad sa social media. Hindi po ganoon eh. Diba po, kung malalaman po natin yung management. Ayan, hindi ka basta-basta pipili ng kaibigan, hindi ka basta-basta pipili. Ito na lang, dahil gwapo to, siguro pwede ko to kaibiganin. And so on, magiging kaibigan. Hindi po ganoon, di ba po? Matututunan po natin yun. Kahit sa mga ganoong bagay po, may management po sa ganon. Tinuturo po sa atin ng Lord yan. Ano po yung provision ng Lord sa atin? Kailangan po sinisave. Marunong po tayo mag-save, conserve, tsaka protect. So, next. Ayan po. Sabi po dito, seek first the kingdom. As you are saving, conserving, and protecting your resources, you do not need to hoard your money or your possessions. You are a kingdom citizen and the king wants you to trust him. So, amen po ba? Nasabi doon, sa mga bagay po na yun, doon sa process na ginagagawin po natin na ganoon, ang gusto lang po ng Lord, magtiwala tayo sa Kanya ng buong puso natin. Di ba po? Dahil ganoon po yung nangyayari. Di ba po? You do not need to hoard your money or your possession. So, you're a kingdom citizen. Ang gusto po ng Lord, magtiwala tayo sa Kanya. So, you do not have to be anxious about saving enough, just as you do not have to worry about becoming a good manager of the resources He has given you to take care of. He will help you. Sabi diyan, you do not, hindi mo kailangan daw po maging anxious about doon sa pagsisave. Hindi naman, may ano naman po dyan, may wisdom po sa ganoon. Sa mga ganoong bagay po sa pag-save ng money, pag-iipon, may wisdom po doon. Kung ano po sasabihin ng Lord, ayun po yung gagawin natin. Siya po, brother, hindi pala maganda mag-ipon. Kasi na, parang kang nag-aalala sa kinabukasan mo. Ano naman po yun? May wisdom po sa ganoon. Kung ang ano mo, ang thinking mo, ang heart mo, wala kailangan ko mag-ipon kasi pag dumating ang baka mamatay kami. Hindi po, alam mo po yun. May wisdom po sa ganun eh. He has given you to take care of. He will help you. Sa ganoon kung bakit tutulungan po tayo ng Panginoon. Ayan. Sabi yan, in the end, it is all about the kingdom, whether you live in poverty or in wealth, whether you suffer the effects of war or enjoy a time of unbroken peace. God wants you to be contented in your spirit. Sabi po yun, sabi po dito sa Philippians 4:11, He wants you to take practical measures to overcome every crisis and sometimes to head them up before they have a chance to hit. So, ayun nga po, sinabi po natin na natutunan po natin na yung crisis po ay hindi pinaplano. Natutunan po natin yung crisis ay hindi siya yung something na pinagpe-prepare mo or dumadating talaga siya. So, pag yung ganoon pong crisis yung dumating, kapag marunong ka pong mag-manage, maano po maano mo siya, hindi mo siya hindi kanya bago kanya tamaan, alam mo yon, tatamaan mo na siya. Tatamaan ka sa ano. But most of all, He wants you to live as a trustful, relaxed citizen of the kingdom of heaven. So, ayun po yung gusto ng Lord sa atin eh. Yung ano ka lang, yung relax ka lang. Hindi ka nag-aalala sa kinabukasan mo. Hindi ka nag-aalala doon sa mga bagay na ginagawa mo. Hindi ka nag-aalala doon sa future na meron ka. Kasi alam mo, nagtitiwala ka sa Lord ng buong puso mo eh. Ng 100%. Nagtitiwala ka sa Kanya na, Lord, darating lang po itong crisis na to, pero alam ko po, nasasamahan niyo po ka lang daw eh. Di ba po? Gusto po ng Lord na maging
nagtitiwala po tayo palagi sa Kanya. Lagi naman po sinasabi sa atin, magtiwala ka sa Panginoon, magtiwala ka sa Diyos. Ayan. Gusto po ng Lord na maging relaxed citizen of the kingdom po tayo. Even when you are working 16 hours a day and sweating buckets, you can have a peaceful spirit. That's the best way to live. So, alam mo po yun na yung minsan po pag lalabas ka ng church, siguro po napapagod po yung kunyari po pag meron na may gawain po sa church, minsan po napapagod lang po yung katawang lupa natin pero ano po ah yung spirit mo hindi hindi ano may peace, alam mo po yun, may peace palagi kapag nagagawa mo yung kalooban ng Lord sa buhay mo. Yung hindi mo ma-explain yun, hindi ko maipapaliwanag yung peace na yun. Pero nararanasan ko yun kapag alam mo yun, pag ginagawa mo yung kalooban ng Lord, kahit sabihin mong napap yung katawang lupa po kasi natin napapagod talaga eh. Pero yung spirit po natin pag nagagawa po yung kalooban ng Lord, lumalakas po yun eh. Ayan, that's the base way. That's the best way to live. So, ayan po, hindi ka mapapagod eh. Hindi, alam mo po yun, kahit minsan po yung iba pumapasok pa ng trabaho tapos may mission, merong gawain sa Panginoon. Minsan po hindi po nila sasantabi yung gawain sa Panginoon. Meron po kasing peace. Pag naranasan mo po yung peace ng Lord, hindi mo po ipagpapalit yan sa kahit anong bagay, sa kahit anong sa kahit anong meron dito sa mundo. Ayan, living by faith. We live in a consumer-driven culture and it is a crisis all the time. The society around us is obsessed with things. So, ayan po ayan po yung estado ng mga tao ngayon. The society around us is obsessed with many things. Gusto pong magkaroon ng ganyan, gustong sumakses. Ayan. Di ba, ginagawa po lahat para po lahat po ginagawa para makuha yung mga bagay na gusto nila. People are perpetually tired and worn out, distracted and depressed, irritable and in a hurry. They suffer from stress-induced illnesses and they treat each other poorly. So, sabi dyan, irritable daw po yung mga tao in a hurry. Kaya po pag yung kaya lagi nagkakaroon ng road rage kasi irritable yung mga tao pag nasagin mo lang agad nagmumurahan agad nasagin mo lang di ba po, distracted and depressed. Yan po, ganyan po yung condition po ng mga tao ngayon, perpetually tired, ayan, distracted, depressed, ayan, parang ang buhay po sa mga tao po na hindi po nakakakilala sa Lord, ang buhay po nila ay parang palaging paunahan. Alam mo po yun, lagi po nilang itignan na meron po silang sariling timeline kailangan pag ganito na nagagawa ko, ganito na na-accomplish ko, kailangan pag ganitong edad, ganito na meron ako, ganyan na yung mga bagay na meron ako. Alam mo po yun, yung buhay po parang paunahan kapag hindi ko po nakakakilala sa Lord. Kaya kailangan po, kaya kailangan maibigay po natin sa kanila yung Diyos na meron po tayo. Sabi nga po ng kanta, we're not in a hurry. Sabi ko, we're not in a hurry po, pero yung mga tao po na yung mga tao po na, ay sige po, create na po ng bago. Sige po, magbabalik po tayo, sandali lang po. Paano po
pa-request po ng share screen. The faster I arrive. Yun. Thank you po, Lord. Wala din, na-decline po. Sige po. Sa pagpapatuloy ko, sabi dyan, ayan, yun po yung buhay po ng mga tao po na hindi po nakakakilala sa Lord. Eh. Parang paunahan po lahat ng bagay. Kahit yung ano, kahit yung estado ng buhay nila, paunahan, yung relationship, paunahan. So the kingdom of God is not like that in the list. The resources we need are supposed to come to us, the natural course of living or our lives according to God's design and intention. So, may sarili pong timeline ng Lord eh. Pag time na naibibigay ng Lord yung pagpapala sa'yo, ibibigay niya na yun. At alam mo po yun, pag timing na ng Lord, hindi mo na mapipigilan yun. Minsan po tayo lang yung nag-hold doon sa promise ng Lord sa atin dahil hindi po natin na-manage ng maayos yung resources na meron tayo. Gusto na ng Lord tayong pagpalain pero dahil hindi pa natin matutunan i-manage yung mga bagay na meron tayo, hindi natin ngayon matanggap yung gustong ibigay sa atin ng Panginoon. So, the resources we need are supposed to come to us in a natural course. Sabi nga po, ang Lord po yung Father natin. Yung mga bagay po na kailangan natin, ang Lord naman po nagpo-provide eh. Di ba po, sabi ng Lord, yung mga uwak na sa papawid, merong kinakain, tayo pa po kaya. So yung mga bagay po natin, dapat, ayan na po, it's supposed to come to us in a natural course or living. Ayan. Sa design nyo po ng Panginoon. At wala na pong ibang mas gaganda doon sa design na meron po ang Panginoon kumpara doon po sa meron po tayo. Sabi doon, we do not seek the kingdom of God because of the benefits. We do not seek the kingdom of God because of its benefits, but its benefits come to us as we seek the kingdom. So, ayun po yung sabi sa Matthew 6:33, di ba po? Hindi po natin sinisik yung kingdom ng Lord dahil doon sa benefits na meron. Alam mo po yun. Pero alam mo po yun, yung benefits po nararanasan natin dahil alam mo po yun, sinisik po natin yung kingdom ng Panginoon. Bonus na lang po yung bonus na lang po yung benefits pag naranasan mo na po yung kingdom ng Lord na pag ma-experience po ng bawat isa. The provisions and resources that we need are not meant to become the objects of our faith. They are meant to be the byproducts of our faith. So yung provisions po tsaka yung resources na meron po tayo is hindi po siya dapat yung tinitignan po nung faith natin. Bagkus po, dapat po yun yung mga bagay po na yun ay product ng pananampalataya na meron tayo. Gets po ba natin? Na hindi po hindi po yung provisions tsaka resources ay dapat po hindi ayun yung tinitignan natin kaya po tayo nananampalataya. Alam mo po yun, yung mga bagay po na yun, dumadating po sa atin kasi nananampalataya po tayo sa Panginoon. Amen. Sabi dyan, living by faith, kingdom dwellers have faith. Their faith grows as they exercise it daily. True kingdom people do not treat their faith as a tool or a trick. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, yung faith po, hindi siya yung bagay na ginagamit mo para magkaroon ng Lord, hindi siya yung parang tool na kailangan mo para makuha yung isang bagay. Alam mo po yun, nananampalataya ka, nagkakaroon ka ng mga bagay kasi nananampalataya ka. Hindi siya yung sabi nga hindi siya yung object dapat. So it is a relationship, albeit ba to? Albeit with an invisible king. So this king of ours has communicated liberally with his people, especially through his written word. He has displayed his laws and his principles and has made them accessible to all who have eyes to see and ears to hear. So, ayun po Hindi naman po
hindi naman po isinara ng Lord yung Bible sa bawat isa sa atin. Di ba po? Makikita po natin yung makikita po natin yung communication ng Lord. Paano makipag-communicate ang Lord through nangungusap sa iyo ang Lord. Pero especially po sa word ng Lord mismo. Kasi yun po mismo yung sinabi niya sa bawat isa po sa atin. So, ayan. Next po. Ayan, God's Son, Jesus, came to preach the kingdom of God. He did not confuse his listeners when he said, "Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you." Sabi po sa Matthew 6:33. For a member of the family of a kingdom, what was truly worth seeking? Only two things. Sabi po, ayan, the kingdom itself and the righteousness that comes from God. So, ayun lang daw po yung dalawang bagay na sinabi na rin po ito dun sa nakaraang chapters na yung dalawang key ay yung righteousness ng Lord tsaka yung kingdom ng Panginoon. So, ayan, a kingdom person does not live for a job. A kingdom person does not live for a spouse. A kingdom person does not live to gather blessings. Rather, a kingdom person lives to display the love of God to the society around him or her. So, nandito po tayo para i-proclaim po na mahal ka ng Lord, mahal ng Lord yung bawat isa po sa atin. So, hindi po tayo supposed to live for a job or to live for a spouse or to live to gather blessings. Alam mo kung yan po yung goal natin, ang pangit po siguro ng para kang lang, wala pong purpose yung buhay natin. Kung ang nabubuhay lang po tayo para magtrabaho, nabubuhay po tayo para for our spouse, ayan, nabubuhay lang po tayo para mag-gather ng blessing, mag-ipon, tapos alam mo po yun, parang wala pong saysay eh. Pero rather, a kingdom person lives to display the love of God to the society around him or her. A kingdom person may revert to old habits and self-protection, but soon remembers that God wants to supply every need. So, ayan. Lapit na po matapos to. So, living by faith, the King is both Father and Savior. He is omnipotent, which means all-powerful. He is omniscient, which means all-knowing. He is omnipresent, which means He is everywhere at the same time. So, alam na po natin to eh. Yung King, yung Hari na meron po tayo ay Father and Savior natin. So, dahil Father's Day po tayo, Father's Day po tayo. Father's Day po ngayon. Di ba po? Happy Father's Day po sa tatay natin sa heaven. Sabi po, He is our King, our Father, and our Savior. Yan, siya po ay all-powerful, all-knowing, tsaka everywhere. Sabi po, therefore, we can say with Paul, last verse na po ata ito. We can say with Paul, who wrote the Roman Christians in their ongoing crisis situations, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? In other words, every crisis known to the world. So, sabi po ni Paul, yun po yung yun po yung mga pagdadaanan po natin ng mga Kristiyano. Yan, every crisis po na alam natin sa mundo. Yung hardship, persecution, famine, nakedness, danger, or sword. Sabi po, at it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. We are overcomers. Amen po. Sabi dyan, dahil po ang Lord kasama natin, we are more than conquerors. We are overcomers. So, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the unconquerable, ever-present love of God that is Christ Jesus our Lord. Ayan po. Sabi po ng Lord, unconquerable, ever-present. Yung love po ng Lord sa atin, hindi po matatawaran, hindi po mapapantayan, hindi po kahit anong love, hindi po aabutin yung love po ng Lord sa bawat isa po sa atin.
Kaya hindi po papayag ang Lord na during crisis, papabayaan ka niya. Basta po tama yung management na gagawin mo. Tama yung pag-i-spend mo ng oras sa kanya. Alam mo yung gagawin mo. Alam mo paano i-manage yung oras mo, yung resources na binigay sa'yo ng Lord. Kasamahan ka ng Lord, He will help us. Sabi po, dahil siya nga po yung Father natin, sabi po kanina, He is our Savior, He is our King. Ang ano po ng King, hindi naman po tayo pababayaan dahil sakop tayo ng Lord. Sinasakop ng Lord yung buhay natin. Hindi ka pababayaan ng Lord eh. Minsan, kaya po natin nakikita na parang, Lord, bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Kaya nagkakaroon po na tayo ng ganong paningin. Kasi baka wala na po tayo doon sa covering ng Lord. Lumalayo na po tayo. So, ayun po yung gustong ituro po sa atin ng Lord sa chapter 4, how to manage a crisis. 7 ways to manage crisis. Balikan lang po natin. Sabi ko sa number 1, ayan, sabi po, determine your needs, acquire only what you need, do not live beyond your ability, withdraw the unnecessary, delay major projects, value your possessions, save, conserve, and protect your resources. So, thank you po, Lord. Tapos na po yun. Ayan. Ayan. Next teacher na po tayo. Wala na pong tanong. Thank you po sa atin to do how to manage pagkakataon na malaman at matutunan yung ganoon po ang paraan. Taon po kami ng decision or wise decision sa mga bagay po na yun. At dalangin ko po na yung bawat isa po sa amin ay palaging pipiliin yung magtiwala po sa inyo as we walk kasama po na tutulungan niyo po yung bawat isa po sa amin as we as we manage yung time na meron po kami, yung resources na meron po kami. Lord, salamat po. Even Lord, kami po ay magiging grateful palagi sa mga bagay na meron po kami. At yung mga resources na meron kami, hayaan mo po na pagyayamanin po namin palagi at bibigyan po ng halaga o value sa mga bagay po na yun. Salamat po sa oras na ito. Mapapurihan ka po sa amin pong kanya-kanyang mga service. Dalangin ko po na kayo po ang maitataas, kayo po ang mapapapurihan sa mga oras po na ito. Ready nyo nga lang po yung aming mga puso sa pagpupuri po sa inyo, Lord. Salamat po sa oras na ito. Dakilain ang inyo pong banal na pangalan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po, Lord. Shalom po.